Po, muli, magandang araw po sa bawat isa, sa aking po patuloy na paglalaan ng oras, devotion po. No? Sabi nga, another morning or another day, it's another prayer, and it's another opportunity na tayo po, ako, ay makadulog o makalapit po sa Diyos na buhay. Actually, may mga pagkakataon ho talaga sa buhay ng tao. Hindi nawawala yung kadalasan po ay nangihinawa po, no? Especially sa spiritual na kaparaanan ng buhay. At may mga pagkakataon kasi na nahihila po tayo ng mga pagkakataon sa buhay, mga pagkompromiso, mga kapaguran, mga katanungan, complaints, mga kahirapan na ito po yung laging mababalot po sa ating buhay. Sa kabila po ng lahat ng ito ay makita ho natin na mayroon pong Diyos pa rin na hindi po nagkasawa at lagi po siyang naghihintay at lagi po siyang nagbibigay pangunawa at kaunawaan sa mga bagay po natin pong naranasan. Sabi nga po dito sa talata po ng Isaiah 46, 9 and 10 na siya po yung Diyos wala ng iba at siya po yung talagang may control po na lahat ng bagay. Kung titignan po natin ito, isa sa mga nagiging sitwasyon po dito ay pinapakita lamang po na iisang wala pong maraming reliyon o uri ng reliyon na makapagsasabi na ang Diyos ay may kaparaanan tayo ay binigay ng Diyos, kundi siya lamang po talaga. Siya yung nag-iisang Diyos na nagbibigay ng tunay na kabuuan, kahulugan, paglapit po sa Kanya ay isa lamang. Pangalawa, isang paniniwala. Marami ko kasi mga nag-i-exist po sa mundo ibabaw yun. Napakaraming paniniwala na kanya-kanya pong gawain na kung minsan ay gawa mo ng tao. Pero dito pinapakita po na isang paniniwala lang na dapat natin tingnan, yung paglapit at yung pagkilala po ng Diyos na iisang buhay. Sabi nga po doon sa mga talata po ng Juan ay wala pa si Moises, naroon na ang Diyos. Hindi pa dumarating sila Moses, sila Adan, at lahat ng mga nilikha po ay naroon po ang Diyos. At pangalawa, ipinapakita rito na noon pa man hanggang ngayon, hawak ng lahat ng Diyos. May record ang Diyos, mayroon pong tinatawag na kabuuan na lahat po'y alam po at batid po ng Diyos. At kumbaga sa may-ari, siya ang may-ari ho talaga ng mundo. Kumbaga ho sa atin, pag tayo po ay may pag-aring bahay, alam ho natin lahat ng kwarto, alam ho natin lahat ng mga switch ng kuryente, sa ilaw, alam ho natin sa nakalagay po yung mga nakatago at yung mga compartment ng bahay, aparador, or something na makikita natin, mga storage po ng mga kung saan-saan po na alam ho natin yon. Ganoon po ang Panginoon, alam ho niya lahat ng bagay sa mundong ibabaw. Kaya naman ang hinihingi lang sa atin, ay patuloy po tayong manampalataya. Wala hong malilingid po sa Diyos na buhay. Siya ho yung talagang nung una pa man ang may likha. Hindi ho natin ginawa na lumikha ho tayo ng Diyos, kundi ang Diyos po ang lumikha po sa atin. Hindi ho natin kayang pag-aralan ang ating pong Diyos sa buhay sapagkat limitado po ating karunungan at kaisipan. Kadalasan po ay nagkakaroon po ng tinatawag na pagkakaroon po ng kurap na kaisipan sa pamagitan po ng tunay na paghahanap po at pagkilala po sa Diyos ng buhay. At ito sinasabi po na there is one God, no? At siya po talaga ang Diyos ng buhay ang dapat nating sambahin. Patuloy lamang po tayong manindigan na tayo po yung mga hindi pinababayaan po talaga ng ating Diyos ng buhay. Given naman po yung mga pagkakataon sa buhay natin na nakakaranas po tayo ng kahirapan, kapaguran, panghihinawa, katanungan, reklamo, at mga bagay na kung saan po ay nariyan naman po talaga ito. Ang kahalagaan lang po nito, makita natin na itong mga bagay na ito ay Diyos po yung nakakaalam po nito para po sa atin. Ang gawin lang po natin ay patuloy lang po tayo manampalataya at lumapit po sa Kanya. Magandang araw po.